So, ang pag-aaralan po natin ngayon actually ay tungkol po sa kapayapaan na kailangan-kailangan ng bawat isa sa atin, kailangan-kailangan ng ating mundo. Actually, ang paghahangad ng kapayapaan ay global di ba? Halimbawa po, nung na-research ko po ito sa Google, actually nung June 28, 1919, ay pinirmahan po yung tinatawag na Treaty of Versailles sa Paris, France para officially tapusin na po yung World War I. At noong po namang February 10, 1947, pinirmahan po yung Paris Peace Treaties kasunod po ng pagtatapos ng World War II noong 1945. Pangkaraniwan na rin po na maririnig natin sa mga beauty contestants na ang hangad nila ay world peace. At sa totoo lang po talagang kailangan natin ng kapayapaan. Ano? Kasi kung walang kapayapaan, magulo ang takbo ng buhay natin And glory to God kasi we have a Prince whose name is Jesus na siyang Prince of Peace po natin. So ang atin pong text ay babasahin po natin mula po sa aklat po ng Roma chapter 5 verse 1. Pakinggan niyo pong mabuti. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Glory to God. Kasi before we met Jesus, before we gave our lives to Him, actually magulo talaga buhay natin no? At ang hirap actually hanapin yung tamang direksyon para sa kapayapaan natin. Pero nung tayo po'y ma-reconcile sa ating Diyos through our Lord Jesus Christ, ay nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Most especially, kapayapaan na just in case tayo po ay mawala na sa mundong ito, ay patungo tayong langit. Ano po, at hindi tayo patungo ng impyerno. Doon po sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 14 naman nakasulat, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito po ay sinabi ng Angel Gabriel nung kapanganakan po ni Jesus na ang hangad din talaga ay magkaroon ng kapayapaan para sa buong mundo. So meron pong tatlong aspeto ang kapayapaang ito. Ang una po, kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin ito po yung ating foundation. Ano po? Kung hindi ang Diyos ang foundation natin, wala rin pong kabuluhan yon. Doon po sa aklat ng Roma chapter 5 verse 1, nakasulat, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Inulit ko lang po yung ating text. Ano po? So, ang foundation ng ating kapayapaan ay hindi ang ating sariling kakayahan, kundi ang ating pananampalataya na galing po sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Marami mga sikat na artista ngayon, ano po, lalo na yung mga kinagigiliwang husto ng mga Pilipino, yung mga Korean pop stars, Korean celebrities na batang-bata pa pero marami po sa kanila walang kapayapaan. So anong eventually, actually sila po yung nagpakamatay. Marami na sa kanilang ganun, ano, nauuso kumbaga. Doon naman po actually sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8, actually mababasa po natin, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Marami po hinahanap nila yung kanilang kapayapaan, ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya, pero hinahaluan po o sinasamahan po ng gawa. Hindi natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan po ng ganyan pong estilo. Kailangan po maisip natin na tayo po ay naligtas dahil po ito sa kagandahang loob ng ating Diyos at sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. Now, ano nga ba ang kahulugan ng kapayapaan? Now, ito po ay hindi lang nangangahulugan ng katahimikan ng isip o kawalan po ng tensyon o alalahanin sa buhay. Sa Griego, ang kahulugan po nito ay pag-isahing magkakasama, to join together, to unite. Sa Hebreo naman, ito po yung shalom, actually, na ang ibig sabihin ay wholeness in all of life, completeness, welfare, safety. At ito po ay ginamit approximately mga 250 times sa Old Testament. So ganun po siya kahalaga. Ano po? At ito po ay nasa condition na lahat ay nasa kaayusan o magkakatugma po sa buhay. Now secondly, yung kapayapaan po sa sarili. Ikalawang aspeto, at ito po yung katagumpayan.
Sa Lucas chapter 2 verse 14, mababasa po natin, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. So, kapatid, ang kapayapaan sa sarili ay magsisilbing atin pong tagumpay. Maraming taong mayaman, malalaki ang bahay, nakakapag-travel, here and abroad, magagara ang mga kotse, nagagawa nila at nabibili nila kung anong gusto nila. Pero hindi po tunay na katagumpayan yon. Ang tunay na tagumpay ay meron kang kapayapaan sa sarili. Maraming mayaman, takot ngang lumabas kaya ang daming bodyguard. Ang dami nilang, kumbaga, lisensyadong baril, yung iba nga hindi pa lisensyado. Bakit? Wala silang kapayapaan Natatakot sila para sa kanilang kaligtasan. Kaya meron po silang mga nakapaligid na mga bodyguards. Now, meron pong 8 gawi o dahilan na nag-aalis ng kapayapaan sa ating buhay. Dapat maging aware po tayo dito. 8 lang ang aking pong ibibigay sa inyo. Ang una po yung pagtatampo sa Diyos. May mga tao, actually kahit mga Christians, pag medyo hindi maganda yung kanilang situation sa buhay, nagagawa nilang magtampo sa Diyos. Alam niyo, wala po tayong karapatang magtampo sa Diyos sa totoo lamang. Ang tanging hangad niya ay para sa kabutihan natin. Wala tayong dapat ipagtampo sa Kanya. You resent God and His ways kapag ka nagtatampo ka sa Kanya. Now, ikalawa po, pag-worry. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung lagi kang nag-aalala, nag-worry, di ba? So, hindi mo makukuha yung kapayapaan sa pag-worry mo. Ang ikatlo, ang prayer ay nakapokus lamang sa sarili. Hindi niya magawang maipag-pray yung kapwa niya, maging ang asawa niya o mga anak niya, mga kapatid niya, mga mahal niya sa buhay. Tanging sarili lamang talaga yung kanyang ipinagpe-pray. Ibig sabihin, insecure ang mga ganyang klase ng tao. At medyo merong masasabi po natin ay pagdaramot, makasarili siya. Kailangan po palawakin natin yung ating focus sa prayer life natin upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula po sa Panginoon. Ang ikaapat naman po, pagtanggi sa mga bagay na ibinibigay ng Diyos. Tayo na nga ang binibigyan ng Panginoon, tinatanggihan pa natin kasi meron tayong mas gusto na ibigay ang Diyos para sa atin. Parang minemenos natin yung kanyang kaloob. Dapat magpasalamat na lang po tayo. And the more na nagiging grateful po tayo, thankful sa Lord sa mga ibinibigay niya sa atin mga blessings, the more of course na tayo ay kalulugdan niyang pagkalooban pa ng mas marami pang bagay. Just be grateful. Huwag nating tanggihan yung binibigay ng Lord sa atin. Ito po ay binibigay niya para sa ating kabutihan. Now, number 5, sa iba hinahanap ang kapayapaan. Anong ibig sabihin nito, kapatid kaibigan? Ang ibig sabihin, hinahanap niya yung kanyang kapayapaan sa kanyang kasikatan. Kung siya ay maging famous or popular. At hinahanap niya ang kanyang kapayapaan sa kapangyarihan. Hindi natin makukuha yun doon. Kung mapapansin po natin, yung mga nag-iisip na tumakbo sa mga halalan para makapaglingkod sa bayan. Pero magugulat ka, nagpapatayan po sila. Walang kapayapaan sa ganoong pamamaraan. At syempre pa, ano pa ba yun? Yung kayamanan. Di ba? Tinitingnan nila, pag ako'y mayaman na, meron akong milyones sa bangko, ay payapa na ako. Ayos na ang buhay ko, magiging matiwasay na. Sa totoo lang po, hindi po mangyayari yon. Magugulat ka na lamang na mawawalan ka nga ng kapayapaan sa pamamagitan ng kayamanan. Ang daming nanalo sa loto, napapabalita po yan. Majority of them, nanalo sa loto pero walang kapayapaan. Nandudun talaga binabalot sila ng takot. Natatakot sila na baka kung ano ang mangyari sa kanila, na mawala yung kanilang kaligtasan. Na may taglay nila nung wala silang masyadong hawak na pera. So isa pa, yung labis na pagtitiwala sa sarili. Ayaw ng Diyos na tayo ay labis na nagtitiwala sa sarili. Okay naman yung meron tayong tiwala sa sarili, wag lang sumobra. Ayaw din ng Diyos na sumosobra yung tiwala natin sapagkat ang sabi nga niya, susumpayin ng taong nagtitiwala sa kanyang kapwa o sa kanyang sarili, pero pagpapalain ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Ikapito, pagdududa sa salita ng Diyos. Kristiyano na pero pinagdududahan pa rin yung salita ng Panginoon. Panahanan po natin yung salita ng Lord dahil kung hindi at tayo puro duda, paano mo masasabi magkakaroon ka ng kapayapaan? No way. At ang ikawalo po, sinasarili ang lahat ng problema sa buhay. Kaya mahalaga ang church Kaya mahalaga yung tayo nagtitipon-tipon Kasi nga dito natin mararanasan yung pagpapalakasan ng bawat isa. Wag nating sarilinin. I-unload natin yung mga problems natin, yung mga saloobin natin. Sabi nga ni Jesus, come to me all you who are weary and heavy laden and I will give you rest. Ibig sabihin, kung nabibigatan ka na,
huwag mo sarilinin yan. Mahihirapan ka talaga. Makukuba ka, ika nga, sa pagbubuhat ng mga bagay na dapat ay dinidispose mo na. Okay? Huwag nating sarilinin ang mga problema natin dahil hindi ito magdudulot ng kapayapaan para sa atin. Ngunit sa lahat po ng mga negatibong bagay na mga ito, si Jesus, ang ating Prince of Peace, ay may pangakong kapayapaan para sa atin. Atin pong basahin ang nakasulat sa Aklat ng 1:16-33. Ang sabi ni Jesus, "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan." So masusumpungan lang natin ng kapayapaan kung tayo po'y nakipag-isa sa Kanya o makikipag-isa sa Kanya. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So kung ang ating Panginoon na nagmamay-ari ng ating buhay ay napagtagumpayan na ang sanlibutan, it goes without saying na tayo man na sumusunod sa Kanya, na mga mahal niya, nagbuhay siya ng buhay para sa atin, ay pagtatagumpayin niya rin. Okay? So doon pa lang magkaroon na tayo talaga ng inner peace sa ating mga buhay. So ang tanong ay ito, sino ang mga taong kinalulugdan ng Diyos? Of course, ang mga taong tumanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Now, ang ikatlong aspeto po, yung kapayapaan sa kapatiran o sa kapwa, ito po yung ating layunin. So, ang pundasyon natin ng Diyos, kapatid kaibigan, pero ang layunin natin matapos natin makuha yung ating katagumpayan sa sarili ang layunin actually ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kapwa. At marami po sa totoo lamang sa mga tao sa mundong ito, wala silang maayos na relasyon sa kanilang kapwa. Ngayon nga po nakapasa na on third reading yung divorce bill na naglalayon po na kung may problema sa mag-asawa, mapapadali po yung kanilang divorce o yung kanilang paghihiwalay. Mas mura na daw. So ginagawa siyang affordable para sa lahat, maging para sa mga mahihirap. Bakit nangyayari ito, yung mga diborsyo, yung paglalayas ng mga anak? Kasi walang kapayapaan eh. Ganon din sa church, nangyayari po ito na nabibiyak ang church, nagkakabahabahagi ang church dahil wala pong kapayapaan sa kapwa niya, kapatid niya sa pananampalataya. Doon po sa Aklat ng Galatia, chapter 5, verse 15, nakasulat po, "Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan niyong sirain ang isa't isa." At madalas ganito pong nangyayari kapag nagkakagalit-galit ang mga magkakapatid sa Panginoon. Ano po? At sino ang unang nasasaktan? Walang iba kung hindi po ang Panginoon, ang kanyang puso'y nasusugatan. Pag tayo po ay nagkakagatan, nagbabackbite tayo sa isa't isa, nagsisiraan po tayo, ano mangyayari sa church? Eh di nagtagumpay na po si Satan na maiguho ang church ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po talaga kalooban ng Lord. Kaya ingatan po natin yung ating mga puso, ingatan po natin yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Ano po? Magpasensyahan na lang tayo, magparaya na lang tayo kung tayo po ay na-offend ng iba nating mga kasamahan. Kasi pag ginawa natin yon, edi nagtatanim pa rin tayo ng mabuti sa kanilang mga puso. Do not repay evil with evil. Ang sabi nga ni Jesus, but repay evil with good. Ano po, ipagpasa Diyos natin, ipanalangin po natin sila. Ipanalangin din natin ang ating puso, ang ating sarili, na maging tugma po sa kalooban ng Lord at magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng reconciliation between brothers and sisters in the Lord. Now, basahin naman po natin yung nakasulat sa chapter 5, verse 19a ng Galatia. Ganito po ang sinasabi, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Actually po, may mga in-enumerate dyan na iba't iba pong mga karakteristik pero lalampasan natin yan, babasahin natin yung 20b kasi dito po yung nakabase po ito dun sa kapayapaan sa kapatiran o kapwa. No? Nakasulat po rito, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Lahat ng ito pumapatungkol po actually sa relasyon natin sa ating kapwa, especially sa ating kapwa mananampalataya. Of course, kasama na rin po rito yung ating mga biological uh, family members. Ano po? At siya 21a ng Galatia chapter 5 naman, idinagdag po rito yung pagkaingit. Pansinin niyo po itong mga negative traits na ito.
Ito po yung sumisira sa peace natin eh. Ito yung sumisira sa relasyon natin sa ating kapwa pagkapuot. Baka meron kang kapatid sa pananampalataya na sa totoo lamang kahit walang ginagawa sa'yo, parang meron ka kakaibang sama ng loob o galit o pagkapuot na sa kanya. Konting pagkakamali lang, hindi mo mapalampas. Kailangan po yan, mai-subject na natin yan sa prayer. Ano po, maidulog natin sa Panginoon yan para maalis yung hatred sa ating mga puso towards our brothers or sisters. Now, pag-away-away, maraming nag-aaway-away. Yung iba secretly, pero mararamdaman mo yung tension between them na meron silang hindi pagkakaunawaan. Pagseselos, another bad trait. Ano po, yung pagseselos, wala naman talagang may dudulot na mabuti yan eh. 'Di ba? Yung ninanasa mo, yung nasa kapwa mo, dapat nasa iyo rin. Yung pagkakagalit-galit at kasakiman, yung pagiging greedy, okay? At syempre, yung pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Now, ang tanong, ano ang marapat nating gawin bilang magkakapatid sa Panginoon? Una, alalahanin natin na tayo ay nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. Always remember that. Sa Roma chapter 12 verse 5, nakasulat po, gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So mahalaga ang bawat isa sa atin. Huwag natin sanang isipin na hindi siya mahalaga. O kaya, worst, iniisip mo, ako hindi mahalaga. Kahit wala ako, ay okay lang yun kasi hindi naman ako kawalan sa kanila. Don't ever think about that. Ano po, Diablo, naglalagay niyan sa isipan po natin. Huwag natin pong maliitin ang ating kapwa o ang ating sarili. Always remember na mahalaga yan. Sa atin pong body, iba't ibang parts, tama. Merong mata, merong ilong, may bibig, may tenga, at marami pang iba. May kamay, may paa. Marami pa pong iba. Lahat yan mahalaga. Hindi yan ilalagay ng Panginoon. Hindi niya gagawin yan na maging bahagi ng ating katawan kung nakikita niyang ito ay hindi mahalaga. Ano po? At minsan ngayon inakala natin na hindi mahalaga, lumalabas yun pa ang lagi nating iniingatan eh. Hindi lang natin napapansin eh. Di ba? Ano yung mas madalas nating linisin sa parte ng ating katawan bukod sa ating muka? Napapansin nyo? Na maaaring 2, 3 beses sa isang araw ay nililinis mo yon. Kasi mahalaga yun eh. At kung hindi mahalaga yon, hindi ilalagay ng Panginoon dyan. Diyan lumalabas actually lahat ng waste natin, yung mga solid waste natin, yung mga kinakain natin. Pero inaalagaan natin yon. Di ba? Now, sa unang Korinto chapter 12 verse 12, nakasulat po, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Kaya nga yung church, tinatawag po yan na body of Christ eh. Tayo, we belong to the body of Christ. Marami tayo, pero iisa lang talaga yung katawan at katawan yun ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng sabihin, halimbawa, na ako ay mata, hindi ako kabahagi ng katawan. Hindi. Mahalagang mata kasi kung walang mata, walang paningin, mahihirapan kang kumilos. Di ba? Kung wala kang pandinig, mahirapan ka namang unawain yung sinasabi ng tao sa iyo. At huwag mong sasabihin na porkit ikaw ay tenga, ay hindi ka mahalaga at hindi ka bahagi ng katawan. And the same goes true sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Okay. Now, ikalawa, pagsikapang mamuhay ng payapa kasama ang sinuman. Live at peace with everybody. Huwag tayong makipag-away. Huwag tayong ika nga ay manggatong din dun sa kapwa natin na mag-away sila. Di ba? Yung nagsusulsulan. Huwag tayong ganon. Sa Roma 12:18 nakasulat po, hanggat maaari, gawin nyo ang inyong makakaya. So meron ditong intentional effort upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. We must learn to adjust. Ano po, kagaya ni Apostle Paul, di ba, anong sabi niya? Pag ang kausap niya yung mga, sabihin na natin, walang pinag-aralan, sasalita siya na parang kalibel din nila. So kung sino yung kaharap niya, ay lumelevel lang siya. Dapat ganun din po tayo. Hindi naman ang ibig sabihin ng tayo ay kumbaga, anong tawag dito, yung hypocrite, no? Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Talaga lang, nakikilibel lang tayo para mas marami tayong mawin sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay maging mapagmataas. Dahil kung mapagmataas tayo, maraming magagalit sa atin, marami ang iiwas sa atin, marami ang lalayo sa atin. Hindi tayo gugustuhin maging kaibigan. So we must learn to live at peace with everybody as much as possible. Now, sa Romans chapter 14 verse 19 naman nakasulat, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa.
Naalala ko tuloy ang nangyayari sa West Philippine Sea. Di ba pinag-aawayan yan ngayon ng China at saka ng Pilipinas. Actually, marami pang ibang nasyon dito sa Southeast Asia ang nagkiklaim din na kanila yung ibang portion dyan sa may South China Sea. Ano po? At meron po mga countries na nagme-mediate para maiwasan nga po yung gulo o yung giyera. At kailangan po natin talagang maging mediator din doon sa mga tao na kumbaga hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. So, anong ibig sabihin nito? Pagsikapan nating gawin, ibig sabihin meron na namang intentional na action na makapagdulot talaga tayo ng peace at mapalakas natin ang loob ng bawat isa sa atin. Tandaan po nating mabuti na hindi natin makakamtan ng kapayapaang ito kung hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Amen? So talagang yung sacrifice niya, napaka-importante nun para sa atin Doon po sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 14, nakasulat po. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Tandaan niyo mabuti dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. So si Kristo pa rin actually ang author niyan. Siya pa rin yung pinaka-engineer niyan. Ano po, gumagawa talaga siya ng paraan para tayo magkaroon ng kapayapaan. So kung kapayapaan sa mga kapatid natin, sa pananampalataya at sa ating kapwa, ang layunin po ng kapayapaan na galing sa Diyos at ito ay isa sa buhay po natin, maganda sigurado ang magiging resultang makakamtan natin. Magtatagumpay talaga tayo. Lalo tayong magmamature, mag-grow tayo sa Panginoon kung talagang ang ating advocacy ay kapayapaan. And always remember na ang tawag po sa atin as Christians ay Christ ambassadors for what? Peace. So tayo dapat mga peace makers and at the same time mga peace keepers. Kailangan panatilihin natin yung kapayapaan sa tahanan natin, with our biological loved ones, and even sa church natin, yung mga spiritual loved ones po natin. Dapat maging instrument tayo ng Lord para ma-maintain and ma-sustain yung peace sa atin pong kinaroroonan. Amen? So nawa po may natutunan po tayo sa ating maikling pinag-aralan.